Hi mga beshi, so long time no see. Natagalan na naman tayong mag-upload. So yan, nandito ako sa The Bridge Namisti, waiting for the bus. Kasi pupunta ako sa weekend house ni Darling. So yan, andito ako sa The Bridge Namisti. Gaantay ako ng bus. So ang bus it's come in 15 minutes to the bridge to Kitchen. Yeah. So mag-isa lang tayo ngayon. Ay, ganito pala ang pakiramdam kapag commuter ka dito. So yun, nasanay na tayo ng pumupunta dito ng nakasasakyan dahil nga yun, si Darling may sasakyan. Pero kailangan kong pumunta sa weekend house kasi nasa holiday nga siya, tapos kailangan kong mag-cut ng damo kasi last week is nag-uulan tapos biglang araw, but sad to say is nag-ulan naman ngayon. So bukas wala akong pasok, wala akong work. So yeah, baka tanghali na ako bumalik ng Prague. Yeah, titignan ko bukas ng umaga kung makakapag-cut ako ng damo or ngayon. I will see kung anong mangyayari, kung anong magagawa ko. Pero bad timing ang aking lakad. Bad timing ang punta ko rito. Kaya lang, ang dating kasi ni Darling is July 1. And then, yeah. Medyo komplikado yung schedule ko. Kasi ginawa namin yung kasama kong gumagawa ng schedule is, ayun, alam mo na, meron na naman dumating na bida-bida na mas kailangan niya daw ng free day for this coming weekend. Na which is nauna ko. So para wala na lang pagtatalo, kami na lang dalawa ni Darling ang magtatalo. Dahil sinabi niya sa akin na kumuha na mag-free day ako sa susunod na linggo. The week after this coming weekend. Ang hirap, ang hirap. Ito siya mga beshi. Ayan. Pag minsan nauuna si Darling pumunta dito, napunta naman ako dito. Nakabas din from Ismiko. And then, dito niya ako sinusundo sa may The Bridge Namisti. Kaya lang, since nga wala, so, tsaga tayo mag-antay ng bus ngayon. Yun lang yun. Nandito na ako guys sa Kitchen. Yeah, ito ang Kitchen mga beshi. So dito ang bus stop. And then may church dito. So nandito na ako mga beshi. Ayan, maglalakad ako papunta dun sa aming weekend house. Pero titignan ko muna yung schedule ng bus para bukas kasi nagbablur siya. Kasi ako'y
babalik ng Prague bukas. So, eto siya mga beshi. Whoop. Ito mga beshi, ang eskwelahan. School siya. Ayan o. Whoop. Eskola. Hindi ko lang alam kung... Yan, itutur ko kayo mga beshi. Hindi ko lang alam kung yung school na to is eskwelahan ng bata, ng kindergarten, or school ng grade school or primary. So, yun. Hindi ko alam mga beshi. So, maglalakad tayo. 15 minutes ang lalakarin ko. Magmula sa bus stop, papunta doon sa weekend house. And, alam niyo ba mga beshi, na umuulan, tapos, wala akong jacket. Nakaganiri lang ako. E di wow. Diba? Ang lamig-lamig. Pero may jacket ako din sa bahay. So, ayan. So, ganito ang magiging buhay ko kapag ka dito na kami tumira. Kasi, darling is planning to live here. Not now, but maybe in 5 years or 10 years. If we are still together. What do you mean, Beshi? Nothing. But it's like so. Yeah. Maglalakad tayo, mga beshi. May mga friend na ako na dun sa dati kong pinagtatrabahuhan, yung dati kong trabaho sa Teleplan. Yun. Nakapunta na yun dito sila Liza, si Karen, tapos sila Kuya Bernard. Hindi ko alam kung mga kilala niyo yun o natatandaan niyo pa yung mga beshi ko nung araw na sabihin na natin 3 years back ng mga nakatrabaho ko sa dati kong trabaho nung nag-electronic ako. Pero alam niyo ba, ang lamig, grabe. Lapit na ako. So, halos nandito na ako sa amin, mga beshi. Ayan, yung susunod na yon, hindi yan. Susunod na yon dyan. Dyan yung weekend house namin. So, nandirinin na ako. Umulan dito mga beshi. Oh. So, ayun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Pero since nandito na ako, go na tayo. Up, maputik. Maputik, maputik, maputik. Yeah, look darling. How is it? We need to cut the grass, but it was raining. So I didn't know if I can cut, but it's very green, our garden. Look. And we are here. Yeah, ito ang loob ng bahay ni darling. So, ayan. Dirito na tayo mga beshi. Ayun yung aming bed. And ito ang aming munting kusina. And, yeah, there is the bathroom and shower and toilet. And then, yeah, kailangan kong buksan ang ilaw. So, yeah, mga beshi, nandito na ako. So, ito ang gagamitin kong pangkat ng grass. So, umulan, ililibot ko kayo sa loob. Bubuksan ko lang muna yung electricity para makapagpalamig ako. And then, yeah. Igagala ko muna kayo mga beshi, pero hindi ko mabuksan ang aming electricity. Hindi ko alam kung paano ko siya bubuksan. Yeah. Igagala ko muna kayo dito sa garden namin. So, ang garden namin is like this. Look mga beshi, kung ano ang dapat kong damuhan. But it's like so. Yeah. Look mga beshi. Hoop.
Parang kailangan kong humingi ng tulong dun sa kapitbahay namin para sa electricity. Makapal na siya mga beshi. Tingnan nyo naman yan. Actually, pwede ko naman siyang damuhan next week. Kaya lang, yun nga. Medyo, oh, hindi ko na nakita yung bulaklak nito ngayon. Wala na siya, nawala na. Pero ayan siya mga beshi. So mga beshi, ayun, magkakat na sana ako ng damo. Kaya lang, yun nga, since umulan, tapos sinubukan kong isaksak yung extension na ginagamit namin, namatay yung electricity namin. So, ang ginawa ko is, tawag nito, ano siya, yung parang kumislap siya. So, hindi na lang muna ako tawag nito, magkakat ng damo kasi nga yun. Pero bubuksan ko muna yung heater. Tatalon lang tayo. Kasi tawag nito, hindi ako makakapagila, mas malamig ang tubig dito. So yun nga, isinich, ay inano ko, mag-cut na sana ako ng damo dito sa may harapan. Ang nangyari is, kumislap yung saksakan. Hindi ko alam kung bakit. So ang gagawin ko na lang is, eto, rice is life. Ang buhay ng Pinoy, hindi mawawala ang kanin. So magluluto ako ng hapunan ko. Ang oras dito is, time check. I think it's, 8. O, 8:30 or 8:40, something like that. So, magsasaing ako kasi kakain ako ng kanin. Kanina, pumasok ako sa trabaho. Tapos, yun nga, tawag nito, ang pagkain ko dun is carbonara. So, magsasaing ako ngayon dito. And then, yeah. Bumili ako ng, eto, paborito ko to Tichinki. Eto, i-air fryer ko na lang siya, hindi ko siya ipiprito. Mag-air fryer na lang ako, o magprito ako. Titignan ko. Pero, yeah, magsasalang muna tayo ng kanin. So, isang taka lang yung sasalang ko. Baka bukas na lang ng umaga, gigising na lang ako ng maaga. Bala ko sana luluwas ako kasi may part-time ako bukas. Wala akong, tawag nito, wala akong pasok. Pre-day ko bukas, actually. Pero meron akong linis ng bahay. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, nagpa-part-time ako. So, habang nagdadaldal ako dito, magsasay. Yun nga, tawag nito, wala akong pasok bukas sa trabaho pero may part-time ako. Itong part-time na pupuntahan ko, tawag nito, suntok sa buwan lang ba siya? Hindi siya yung sabi mong every week or every day ko siyang pinupuntahan. Hindi, gaya ng mga regular client ko. Ito, lang siya, tawag niyan, suntok sa buwan. Baga pag kailangan niya lang ng general cleaning, ayun. Pero gusto ko tong client na to. Asian siya I think, taga Indonesia. Hindi ako nagkakamali na itanong ko. Isang beses pa lang ako nagpupunta sa kanya, pero tong punta ko, pangalawang beses na. Kala ko nga hindi niya na ako kukontakin. Kasi minsan, pag may mga bago akong client, pag hindi na nila ako kinontak, so it means hindi nila nagustuhan yung, tawag nito, yung linis ko. Ganun naman talaga, hindi naman lahat ng pagkakataon or magugustuhan tayo, di ba? Ganun talaga, hindi tayo perfectong tao. So yan, salang ako ng sinain ko. And then, yun. Yung client ko nga bukas is, tawag niyan, sana yung connection? Is, tawag nito, suntok sa buwan lang siya. Pero pupuntahan ko siya kasi sayang naman. Yun nga. Oh my God. Bakit wala siyang electricity? Hindi siya gumagana. So, it means may something. Hop!
paano ako magluluto. May ilaw ako pero yung electricity ko dito is hindi siya gumagana. Wait lang mga beshi. So, yun mga beshi, gumana na yung rice cooker ko. Nakababa pala yung kulay blue para pala yun dito. Saka dito. I think hindi ko naman kailangan mag-wrap, mag-freezer. Kasi ito, 4 na piraso siya pero 2 lang yung lulutuin ko. And then, yeah. Pinatay ko na yung ilaw sa garden. Bala ko sana mga beshi, ngayon ako magkakat ng damo rito. Kahit dito lang ba sa harapan. Kaya lang, tawag nito. Yun nga, natakot na ako yung sinaksak ko yung extension namin, kumislap siya, tas yung nag-down yung electricity. Yun ang kaganda ng mga electricity dito. Meron silang breaker. So, kapag if something happen na sa mga electricity, nag-kislap agad, hindi siya gawa ng, may mga breakers sila, gumagamit sila. Ngayon naman ginagamit na natin siya sa Pinas kasi nagpagawa ko ng bahay ko sa Pilipinas. May breaker na din eh. Kada main, yung mga kumukonsumo siya ng mga malalaking electricity gaya ng rep or magpa-aircon ka sa mga kusina, ganyan. May mga breaker na siya. So, ganun na siya sa Pilipinas. I think noon pa man. Pero yun nga, syempre, pagka nasa estado ka ng pamumuhay na hindi down, hindi nasa middle. So, hindi pa siya ganun sa atin noon. Pero ngayon is in demand na siya and then ganun na yung ginagawa ng mga gumagawa ng bahay in short. So, ayun, kung ano-ano na yung mga sinasabi ko mga beshi. Pero, yeah, magbabacuum ako today para medyo naman maaliwalas ang aming bahay. So, yon. And then, yeah, inistorbo ko. Alam niyo ba, inistorbo ko si Darling. Tinatawagan ko siya. So, but, yeah, chinat ko naman na siya na meron na akong ilaw. So, makakatulog na ako. Hindi siya ganong malamig. Hindi siya mainit. Sakto lang ang weather today. So, yeah. Kailangan kong gumising na maaga bukas. And then, go to beach. Magdadamo lang ako. Siguro mga 1 hour. Kasi, alauna yung, yung linis ko. And then, sabi nung client ko, isaabotin ako ng mga 5 hours. So, kung naman 5 ako matatapos. Then, yon, bala ko nga sanang since pre-day ko, pumunta kay Rowena dun sa kaibigan ko. Bisitahin siya. Kasi nga, ayun, sa bahay na daw siya ngayon eh. Kumbaga, tapos na kasi magbabakasyon na yung school dito. So yun mga beshi, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Pero I think di naman magagalit si Darling ko kung hindi ako makapagdamo. Pero I will try tomorrow kung anong kaya kong gawin. So kapag ka gumising ako ng 7, 8, 9, 10, dire-diretso lang. Kasi ang bus is 11 yata. Titignan ko kung anong oras ang bus ko bukas. Basta kailangan ng alauna is makabalik ako ng Praha. Ang hirap mga beshi. So yun. Wait lang muna tayo, okay? Ayan mga beshi, itinirito ko na siya. And then, yeah, may rice na. Ang buhay Pilipina. Usually, niluluto to kapag igini-grill. Pero, yeah, since mag-isa lang ako, mag-grill pa ba ako? Lalabas pa ako sa labas. Okay niya. So, yon mga beshi, nakaluto na ako. May kanin at yung tichinki. Tapos, may sausawan ako na sweet chili na mayroon siyang cocktail sauce. Ayan siya. Ganyan itsura niya. And then, may drinks tayo. Ayan.
So, let's eat. Mga beshi, gutom ako sa totoo lang. So, yan. Let's eat, mga beshi. Magkakamay tayo. Oop. Dami kong kanin na. Paborito ko to, Tichinki. So, comment kayo dyan kung sino yung nandito sa Czech Republic at saka alam tong Tichinki. Marami siyang flavor, but favorite ko yung cheese. And then, meron siyang pepper flavor. Yun. And then, eto nga, niluluto to sa tawag nito? Sa grill, yung iniihaw ba? Pero since ako lang mag-isa, tapos wala naman lalabas pa ako para mag-ihaw. Yun. And then mga beshi, pinirito ko siya sa mantika. Ayan, natalsikan ako ng mantika. And then, pakaramdam ko, lolobo siya. Kasi napakainit. Nilagyan ko ng toothpaste. Diba? Diba? Mahirap mabuhay mag-isa. Sanay ako kasi simula nung nagkaanak ako, nagkaiwalay kami ng tatay ng mga anak ko. Kumbaga, halos sa akin kung sa pamumuhay, sa paghahanap buhay, kaya ko mag-provide. Pero, hindi ko pa rin kayang mabuhay mag-isa. Bakit? Siguro, oo, kung may pera ako, kaya ko. Mabubuhay na ako mag-isa, basta lahat lang bibilihin ko. So, yun. Kasi nga, hindi nga ako ganun sa hilig magluto. And then, takot ako magluto sa tilamsik ng mantika. Kaya, hanggang noodles prito ng itlog. Ang itlog na kasi paborito ko sa pritong itlog yung sunny side up ba. Ayun, tumatalsik din ng mantika. Yun nga, ko sa mantika, sa tilamsik ba? Takot ako. Ganun. Tsaka, yun nga, syempre, medyo mahirap din ang pagluluto kahit sabihin mo yung lutong pangbahay lang, mahirap din So, yun. Tingin ko, sa edad kong to, hindi ko pa rin masasabing kaya kong mabuhay mag-isa. Siguro, oo, kaya. Kasi kailangan kong kayanin. Kasi ibang bansa ko. Diba? Pero sabihin mong alagaan, asikasuhin yung sarili ko. Hindi ko masasabing 100% nagagawa ko. Kasi alam niyo ba mga beshi? Ang pinakahilig ko is matulog. Tamad ako kumain. Kaya siguro ako payat na ganito. Tamad ako kumain. Tamad magluto, kaya tamad kumain. Kumbaga, pagpahinga ko talaga, ang pinakapahinga ko, kumbaga masasabi kong nakapagpahinga ko, yung tulog. Yung tulog na maghapon, kahit walang kain, basta makatulog ako maghapon. Kaya ko. Kaya kong kumakalaman, sikmura ako. Kaya, yeah, mga beshi. Pero pag kumain naman ako, todong kain talaga, lamon talaga. Sarap siya. Lalo na pag maghapon wala akong kanin. Kanin din kasi ang pinaka-energy ko. Kahit itlog lang yan, kahit kape lang yan, hanggang dito dala-dala ko yung iulam ang kape. Kakain ako. Kaya hindi ako mahirap pakainin. Mapili ako sa ulam. Marami akong ulam na hindi kinakain. Pero, kung maliligaw man ako sa lugar nyo, sa bahay nyo, wala kayong dapat ipag-alala.
Pagluto mo lang ako pansit canton, may kanin, okay na. Yun ako yan. Kahit sabihin mo, hindi ko naman sinasabing mapera na ako o ganun, di ba? Kahit sabihin mo may kakayanan akong kumain sa mga magagandang restaurant, mas pipiliin ko pa rin na mag-McDonald lang. Kumbaga, kung i-date ako, maniwala kayo sa hindi. Nagta-travel kami ni Darling. Ang hinahanap ko, McDonald's, Burger King, hindi yung mga expensive na restaurant. Although gusto ko siyang itry, kaya lang one time, nung first time ko rito, yung nag-Italy kami. Nag-restaurant kami. Ano lang yun sa Italy kasi usually mga pasta, pizza, ganyan, ganon. Ipinasok na ako sa isang restaurant and then wala akong nagustuhang pagkain. Kumbaga takot ako umorder kasi baka mamaya hindi ko kainin. Ang mahal-mahal. Kumbaga hindi ko makakain. Parang nagtapon lang din ako ng pera. So nagtry pa rin ako. Sabi niya nga yung carbonara, ganyan, yan. Trinay ko yung Italian carbonara. Pero hindi ko pa rin siya nagustuhan. Ang ending siya yung umubos nun. Kaya simula nun, sabi ko sa kanya, kung di tayo makakahanap ng may kanin or yung parang, yung lutong, ano ba, kinakain ko, mas maigi na hindi naman ako demanding kasi alam ko naman yung sarili ko kung ano yung kaya kong kainin. So, sabi ko, mas maiging mag-McDonald na lang tayo, dalhin mo na lang ako sa burger o ganyan o ganun. Okay na ako dun. Yung cheeseburger or bacon with something ganun. Sabi ko, okay na ako dun. Ang importante, nakita ko yung lugar, na-enjoy ko yung lugar. Yun lang yun. But anyway, mga beshi, so kumakain na naman ako. Hindi na naman ako makapag-pause sa pagkakain ko. So yeah, see you in my next video. Pasensya na ako, medyo natatagalan na naman tayo. Sabi ko nga gusto kong i-maintain yung pag-upload ng video at least 2 videos a week. But yeah, I'm so sorry kung hindi ko siya maituloy-tuloy. But yeah, I'm trying my best na mag-upload ng video. So, yun mga beshi, napapahaba na naman yung kwento ko na wala na namang kakwenta-kwenta. Pero, yeah, thank you for watching and subscribes kayo sa sa YouTube channel ko. So, yun lang mga beshi. Kakain muna si beshi. Thank you again and thank you for watching. God bless all. Bye!